Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumayong testigo ang mga auditor ng Commission on Audit o COA. Dito tinalakay kung saan nga ba napunta ang higit na 600 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds na opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at former congressman at chairman ng Bayan Muna, si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Good morning, Danny. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo. And thank you ho sa pagpapaunlak sa ating programa. Sir, first things first, no, ano ho yung reaction ninyo sa testimonya nitong mga COA auditors dito ho sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang alegasyon ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mang mga kumbaga pangangailangan para mas ng surveillance, etc. So, bawat allegation, ang mga allegation na to, hindi naman na-explain well. Ilang taon na to? Mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon, din niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds, lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So, yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Yun nga hindi nga confidential, marami pang nananakaw, how much more ito. So, napakita nila yan na marami siyang binviolate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So, very, very strong testimonies on the part of the prosecution. Eto sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman hong sinasabi on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds. Actually, yun ang problema ng depensa ngayon. Kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayo-ayuda, ang mga senador, congressman at sinapoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipient. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory. Hindi naman pala totoong naka-receive yun o hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman naka-receive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa. Kung gustuhin ng depensa, na mag-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa yung AR, yung accomplishment report. Requirement kasi circular, yung accomplishment reports mo dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon kasi
naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yun makita ng kung sino man except COA. Dapat ma-explain mo doon, ano ang success nito? Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera, di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald o sino pa man yon, at hindi lang existent, ang kanilang information is very very important and very very crucial para sa national security. May third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000 bumili siya ng silya at mesa. Bakit walang, ano bang confidential doon sa silya? Bakit walang, di mo ba binili sa supplier yon? Kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi eh. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo ni hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon. Hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pang mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer, bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular. Yan palang shows na unfit siya for office kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon. Ayan ho, malinang ho yan. And yung sinasabi niya nga rin ho na dapat may accomplishment report, no? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho yung na-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Ito naman Correct. sir, meron ho may mga arguments naman ho, no? Coming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonya nung COA auditors, wala naman daw ho napatunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano hong reaksyon nyo ho dito? Kung ang kaso niya plunder, kung ang kaso niya ay plunder, sige, patunayan mo na punta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh. Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang makukulong sa impeachment ha. Pag makonvict siya dito, hindi siya makulong. It's not even a civil proceeding. It's just, walang magbabayad ng damages dito na, oh, you convicted ka, magbayad ka ng 10 million pesos. Walang ganon. This is a mere administrative proceeding, Danny, na walang pinag-iba sa administrative proceeding sa mga ordinaryong government employees na may kaso sa civil service. Na are you fit for office or kailangan i-suspend ka o i-remove ka from office? So, ang kailangan lang patunayan dito, in fact, sa ombudsman nga, irregularity or inefficiency, tanggal ka eh, di ba? Ito, hindi lang to irregularity, you're talking of hundreds of millions of pesos na hindi mo ma-justify. Balikan natin, ordinaryong municipal clerk, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Nakalagay sa revised penal code, Dani ha, nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa iyo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, may kulong ka. So hindi ito criminal case, so hindi ka makukulong. Pero definitely, pag may hindi ka ma-account na public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official
Eh yung ordinaryong municipal clerk nga, tatanggalin sa pwesto, ikaw, vice presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga ng hindi mo ma-explain. Eh. So para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binurusa niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasuhan na siya ng criminal case, doon yun papasok. Kung plunder ang ikakaso sa kanya, kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the Vice President and the President and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Eh dito sa impeachment kasi hindi naman kasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least, then you know you are not fit to be a public official. Alright, mahina ho yan. Titiyan ho talaga sa impeachment trial kung talagang fit pa nga ho siya, no, to serve public office. Ito naman ho, sir, no, nakikita ho natin doon sa impeachment, meron ho tila mga impartial ho, no, na senator judges, tapos yung isa pa nga hong senator judge naglalagay ho ng splice video ng na doon sa impeachment trial, itong si Senator Pia Cayetano, no. So ano hong reaction niyo ho dito doon sa mga impartial na senator judges? Dapat na ho ba silang umalis ho dito sa kanilang role bilang senator judge? Ako kinikilala ko na lang yung sige na may mga opinion yung mga judges, hindi ito talaga natin yan maiwasan eh. Sa akin, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi kayo partial. Nakalagay naman yan sa rules nila, impartial kayo. Kaya lang, syempre, hindi mo maiwasan. Minsan, alam mo na, partial sila. Pero sige, but still, ang Filipino people, hindi ko sila gagamitan ng mga, ethics or ano na hindi ka naman, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo na mga senador. But the Filipino people expect you to guard our public funds. Sana naman ang desisyon nyo, kahit kanino ka pang kakampi, dapat in favor doon sa ebidensya at in favor doon sa pagwardya o pagprotekta ng public funds. Ito, Dani, idugtong ko, hindi lang ito sa senator, sa lahat sa atin. Kay pro Duterte ka man o pro Marcos ka man, even pro Leni ka pa nga, it doesn't matter. Bakit? Kasi pag magnanakaw itong mga kurakot na to, wala naman silang pili kung sino nakawan nila eh. Lahat tayo ninakawan doon, kahit pro Duterte, kahit pro Marcos o pro Leni eh. So, ang magnanakaw, ang mga kurakot ba na official, pipiliin nila, oy, nakawin nyo lang yung yung pro Marcos na pera ha, wag yung pro Duterte. Hindi na nila manakaw yun, yung pondo na yun, galing sa lahat yun eh. Kaya para sa akin, yun sana ang ating pagtingin dito sa impeachment. This is not about whether you're loyal to Duterte or loyal to Marcos. This is about loyal ka sa mamamayang Pilipino at sa future generations na mawawala ng pondo just because of corruption. Dapat yun ang position natin eh. At hopefully the senators should also have that na we don't care. Kami sa bayan muna, wala kaming pakialam kay Marcos ka o Duterte. Kung nagnakaw ka, kulong ka dapat, wala kaming pakialam. So the moment na ganun ang treatment natin sana dito, whether senador ka man or ordinaryong tao, mas lalong magagwardyahan ang ating public funds. Last point on this. Alam niyo po, lahat na nakikinig sa ating kay Pro Marcos o Pro Duterte, tinatawanan tayo ng mga kurakot eh. Parang sabihin nila, nagnakaw na ako sa kanila ha. Nagpapakamatay pa para depensahan ako. Di ba? Kasi parang naluloko tayo lalo eh. So, para sa akin, ano lang to, the confidential fund, matagal nang panawagan namin sa bayan muna. Yung confidential fund na yan, huwag niyong ibigay sa civilian officials yan. Walang pakialam ang public officials sa confidential fund. Dapat hindi yan bigyan.
Bakit may surveillance ka? O di, may problema ba sa ahensya mo? May magnanakaw doon o may nandadaya? Like Pagcor dati, sabi ng Pagcor sa amin, nang pinaimbestigahan ko yung confidential fund nila, mga 2013, 2014, sabi nila, kailangan may confidential, may nagnanakaw daw sa slot machine. At doon namang PCSO, may nandadaya daw sa sweepstakes, kaya kailangan ng confidential fund. At utusan ng NBI, utusan, may intelligence ang Army, ang Navy, ang Air Force, ang Police. O may isa pa, may NBI pa, lahat yan. Utusan mo na mag-imbestiga. Malay nyo, civilian kayo. O, hindi naman kayo marunong dyan eh. Kaya lang, sa totoo lang, di naman nila ginagamit yung confidential fund for confidential purposes. Gamit talaga nila yan for, alam mo na, mga personal na mga fringe benefits nila. And I'm not just talking of Sara Duterte here. I'm talking way up from the time ng mga president, vice president, and all these public officials who do not deserve confidential fund but are given confidential fund. Para sa akin, tanggalin na yan. Pag civilian ka, wala ka dapat confidential fund. Ayan ho, dapat ho i-revisit talaga ho, no, itong mga batas ukol dito sa confidential funds. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Nery, no, ano ho yung mensahe niyo ho sa taong bayan na patuloy yung sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Una-muna, makiusap ako sa prosecution at sa depensa. Focus kayo doon sa issue ng kaso. Hindi ito criminal proceedings na para kayong nagdidebate sa korte. Sa totoo lang, minsan abogado na ako na naalibadbaran pa ako sa mga technicalities nila para naman maintindihan ng taong bayan ito. Ngayon, kung hindi niyo maiwasan yan, dito naman sa taong bayan, sana eyes on the ball tayo dito. Ang issue dito, saan napunta ang pondo ng taong bayan? Ako, wala akong bias yan. Pag naprubahan ni Sara Duterte na tama ang paggastos niya, di quit. Wala akong problema, i-quit siya. Mga politically motivated daw. Sa akin, granting pa na politically motivated yan, dapat sagutin mo pa rin, Madam Vice President, kung saan mo dinala ang pera. So lahat naman ng politiko, politically motivated. So sa taong bayan, lampasan natin yung mga ingay ng politika at isa lang ang tanong natin, mayroong binigay sa yung pera, saan mo ginastos yun? Ipaliwanag mo yun. Lahat ng tao, galing sa atin yung pera na yun. At may karapatan tayo at may puder tayong hingiin kung saan mo ginastos. Kung hindi mo ma-explain, may mga wala kang resibo, tapos kung sino-sinong pangalan ang nakalagay dun sa acknowledgement receipt, ay hindi ka dapat papalampasin kasi kahit sinong tao, kahit lahat na nakikinig sa iyo ngayon, Danny, pag may binigay kang pera sa isang ahente mo o sino mang empleyado mo, gusto mo may resibo kung paano niya ginastos yan, ganun din dapat ang standards natin sa public officials, not just Sara Duterte, but all public officials. So sa mamamayang Pilipino, sabi ko nga, pro-Duterte ka man o pro-Marcos ka man, i-encourage dapat natin yung accountability. Kasi yung ninakaw dito ay pera nating lahat at hindi ito ninakaw sa ilan lang, kundi sa lahat sa atin. So, suportahan natin ang accountability at ang impeachment procedure to hold our impeachable officials to account. Ayan ho, tama ho yan, Chairman Nery Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat din po. Thank you.